Ngayon kapatid, ang ating Panginoong Hesus ka-merciful, tinutulungan niya ito. Tinutulungan ng ating Panginoon ang mga taong matuwid sa kanyang paningin katulad ni Lot. At kaya pala ito iniligtas ng ating Panginoon si Lot dahil nga sa yung unang dahilan ay matuwid ito. At yung pangalawa ay dahil nga sa inaalala niya si Abraham. Di ba nagtanong nga si Abraham na kung meron nga daw na 10 matuwid, yung pinakahuling tanong niya, kung lilipulin daw ba nating Panginoong Hesus. Di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi niya lilipulin alang-alang doon sa matuwid na 10 iyon. Okay? So mababasa natin yun dito. So continue. 27. Kinaumagahan dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaytaas mula sa lupa na parang usok na nagmumula sa isang malaking purno. So, itong si Abraham, kinaumagahan ay bumalik siya doon na kung saan ay doon niya nakausap ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Nung nakausap niya ang ating Panginoong Hesus, nakita nila yung lugar ng Sodom. At nabanggit ng ating Panginoong Hesus na may naririnig nga daw ang ating Panginoon o dumadaing na ang Sodom ay napakasamang lugar na. Kaya bababa siya at titingnan yung lugar ng Sodom. At nakita nga ni Abraham na merong usok na pumapaitaas mula sa lupa. Ikinukumpara dito ni Abraham yung usok na nakita niya na ang usok na yon ay parang yung makikita mo malaking usok na nagmumula sa hurno. Ang hurno ay may kukumpara sa isang malaking oven. Pwedeng nagtutunaw ng metal o pwedeng ginagamit din sa pagluluto. So yun ang naikumpara ni Abraham nang makita niya ang lugar ng Sodom at Gomora na ang usok nga daw ay pumapaitaas mula sa lupa. Yung usok na yun na nakita ni Abraham, yun di ba, nilipol ng ating Panginoon ng Sodom at Gomora. So 23. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan na kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. All praise and glory and honor belongs only to our Lord Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Diba, mga kapatid? Napakabuti na ating Panginoong Hesus sa mga taong matuwid. Kaya kapatid, kung nanonood ka na mensaheng ito, ngayong ating ito, sa iyo na ating Panginoon na mas favored ang gumagawa ng matuwid sa mata ng ating Panginoong Hesus kaysa sa mga wickedness o gumagawa ng kasalanan. Alam mo ba na ayaw na ating Panginoon ng kasalanan, hindi ang tao na nagkasala, kundi ang kasalanan. Diba? Kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay napaka-merciful, diba? Lahat tayo ang gusto niya ay mag-repent tayo kasi tayo yung nagkasala. Pero hindi yung mismong tao ang inaayawan ng ating Panginoong Hesus. Ang inaayawan niya ay yung kasalanan na ginagawa ng tao. Kaya may repentance, merong forgiveness, diba? Kumbaga, pinapatawad tayo ng ating Panginoong Hesus kasi tayo naman talaga yung nagkasala. Kasi hate na hate ng ating Panginoon ang kasalanan. Kaya kung ikaw ay nanonood ng mensaheng ito, kapatid, go back to Jesus kung dati ka na nakakilala sa ating Panginoon. Kung hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoon, it's time, kapatid. This is the time. This is a warning. This is a prophetic warning for each and every one of you. Go back, have a repentance to our Lord Jesus Christ. At kung isa ka naman na hindi ka pa nakakilala sa ating Panginoon at nandoon yung may conviction sa puso mo, kapatid, repent. We are on the last days and the tribulation. Intindihan ba mga kapatid? Starting now. When you're watching this video, go to God right now, mga kapatid. Amen? So, mga kapatid, ito ko na tinatapos ang mensahe ng ating Panginoong Hesus mula sa Sodom at Gomora. Kaya natin ito tinapik dahil sa LGBTQ na kung saan ay may halin tulad noon sa Sodom at Gomora na kailangan silang magising bago dumating ang ating Panginoong Hesus upang mailigtas ang kanilang mga kaluluwa. Magkaroon sila ng repentance. Truly repentance sa ating Panginoong Hesus. May napanood ako isang video. Sabi niya, nagpakita sa kanya through vision ang ating Panginoong Hesus. May pinakita nga sa kanya na ang tribulation ay malapit nang mangyari. Sabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, one last call para sa lahat ng kanyang mga sheep. All the lost sheep. One last call. Yon ang sinasabi ng lalaking iyon na nakita ko. Na
ngayon ang pinakita sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Tunay yun mga kapatid, kahit naman ngayon, di ba? Nandito kami, palagi nagpaparemind sa inyo. This is a calling, each and every one of you. Huwag na kayong magpabukas pa. Magrepent na kayo mga kapatid. Ngayon na, ora mismo na. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Dahil malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. This is a call. This is a warning. This is a prophetic call for each and every one of you. This is a warning. This is a reminder. Bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Umpisahan na ninyong magrepent, mga kapatid. Shalom, shalom.